Tayo po'y sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli kaming nag-aalay sa iyo ng nararamdaman po naming pagpapasalamat dahil po sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming mga magkakapatid. Salamat po, Ama, sa pagdinig mo sa aming mga pakiusap, lalo na sa mga panahong nalalagay kami sa mahihirap na kalagayan. Nararamdaman ka namin, Panginoon. Kinukupkup mo kami ng iyong makapangyarihang mga kamay. Sinasapatan mo po ang aming mga pangangailangan. Nakakaramdam kami ng tulong at pagsaklolong nagmumula sa iyo. Tanggapin mo po ang pagtanaw namin ng walang hanggang utang na loob dahil sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kalakip ang aming pakikiusap, Ama. Muli mo kaming patawarin sa aming mga pagkakasala. Ngayon kami po'y nagpatawad na sa mga nagkasala sa amin. Basbasan mo ang bawat isang lumalapit sa iyong banal na harapan. May kani-kanya po kaming nais na ilapit. Ipakiusap sa iyo, Ama. Maawa ka po sa aming lahat, Panginoon. Sa iyo kami umaasa at nagtitiwala sa buhay na ito. Sana po, damihin mo ang aming mga kalooban. Dinggin mo ang aming mga pakiusap. Kung ayon sa iyong kaloob ay matanggap sana ng bawat isa sa amin. Hipuin mo po ang aming mga lupang katawan. Mahabag ka sa mga may mabibigat na mga karamdaman. May mga hirap na pinagdaraanan sa kanilang mga lupang katawan. Sapat ang paghipo ng iyong makapangyarihang mga kamay upang pati ang aming mga kaloob ay makaramdam ng kaginhawaan. Maawa ka po sa mga kapatid naming may mahihirap na suliraning pinagdaraanan sa buhay, ang mga nasa gitna ng mga kaguluhan at kagipitan sa buhay na ito. Sagipin mo sana kaming lahat, basbasan mo ang aming mga sambahayan. Maawa ka po sa aming mga anak, sa aming mga kabiyak ng puso, sa aming mga magulang sa kanilang katandaan. Huwag mo sanang itatakwil, huwag mong pababayaan. Maawa ka po sa aming lahat, tulungan mo kaming makapagpatuloy. Taglay ang sigla sa aming mga puso, ano man ang aming pagdaanan sa buhay na ito. Kaawaan mo po ang aming mga panauhin, nakapiling namin sa aming pagtitipon, ang mga kaluluwang nakikinig ng iyong mga salita sa iba't ibang mga dako. Patuloy ka sanang magbukas ng mga puso ng aming mga kapwa-tao upang matuto, Ama, ng halaga ng paglilingkod sa iyo. Sa aming pagtitipon, muli kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Umaasa kami sa patuloy na pagbubukas ng pintuan ng iyong mga salita upang maituro sa aming mga magkakapatid. Maghari nawa ang iyong kapayapaan sa kabuuan ng pagtitipong ito. Maraming salamat po minsan pa sa pagkakataong kami po'y makalapit sa iyo. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin at welcome po sa aming pagkakatipon. Salamat sa Panginoon minsan pa sa atin pong mabuting pagkakataong pinagkaloob sa atin ngayon para muling tayong makapagsalo-salo, makapagkatipon sa pagpapatuloy ng atin po namang paglilingkuran at pagpapangaralan, patuloy na atin pong pagtutulong-tulong na makatupad ng kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating mga panauhin, na lalo na po yung nakapagpasimula ng pakikinig ng ating isinasagawang mass indoctrination, this coming Monday po, day 6 na po tayo. Yan po ay 7 p.m. Philippine Standard Time.
At tayo po ay patuloy na magsama-sama namang mga magkakapatid sa pag-alalay sa atin po mga panauhin na makapagpatuloy sila dito po sa ating panibagong session na ito ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesus. At tayo naman po ay magpapatuloy na din dito sa ating mga pagtuturuan, pagpapangaralan. At salamat sa Diyos, nakaraos din tayo ng atin pong mga gampani ng mga nakaraan para sa ating mga kapatid na mga senior. Tabayanan niyo po sa mga darating na pagkakataon naman ay i-anunsyo natin ang schedule ng para po naman sa ating mga kapatid na PWD. Kung loloobin ng Diyos ang ating PWD Day. Yan, para naman po sa mga kapatid natin na mayroong mga kapansanan ng loobin ng Panginoon ay sila naman po ang mapagtuunan din natin ng pansin at hindi naman kasi lahat din ng mga seniors may kapansanan. Hindi naman lahat ng may kapansanan senior. Kaya po tayo po ay magbigay naman po ng iba yung pansin din na mapaglingkuran yung atin po mga kapatid na mga PWD. Loloobin po ng Diyos sa mga darating na araw ay abangan niyo po yung ating schedule mga kapatid. At Brad Rodel, si Banjam ba si Brad? Wala tayo ditong sila makita. Bigyan mo ako ng isa ditong para makita ko yung aking mga kausap. Pare-pareho itong tatlo ditong. Ayan. Kumusta na Brad Rodel? Yung ating nakaraang prayer meeting ay nasundan mo ba yung ating pag-aaral, Brad Rodel? Sa awa po ng Panginoon, Kuya, maraming salamat sa Panginoon sa liwanag na atin pong natatanggap sa atin pong mga pag-aaral upang atin pong maingatan yung nararapat nating maingatan bilang mga lingkod ng Diyos, lalo na po ang pananampalataya. Kasi madalas pong nadidinig namin sa inyo, ang layunin ng ating pananampalataya ay ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya napakahalaga ng pananampalataya para tayo magkamit ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya yung pananampalataya, iniingatan po talaga yon. At sa matagal na panahon, alam naman po natin yung talata na sinasabi ng apostol na si Pablo dahil mahalaga nga ang pananampalataya, dapat nating sinisiyasat ang ating mga sarili, ine-examine ang ating mga sarili kung tayo'y nangasa pananampalataya dahil napakahalaga na tayo po ay makapanatili sa pananampalataya at maingatan ang pananampalataya. Kaya ang sinasabi nyo nga po sa amin, Kuya, sisiyasatin natin kung tayo ay nangasa pananampalataya. Papanong pagsisiyasat para malaman mo kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Kaya marami na tayong natutunang mga punto para malaman mo paano ba ang sisiyasatin kung nasa pananampalataya tayo. May mga natutunan na tayo kung nasa pananampalataya ka, dapat yung liwanag ng Ebanghelyo sumisilang sa puso mo. Kaya pag nadidinig mo na nagliliwanag yung aral ng Ebanghelyo, pag sumasampalataya ka, na-appreciate mo yun Hindi mo maiwasan talagang mapangiti ka, ma-amaze ka, kasi amazing ang liwanag ng Ebanghelyo. Pero yun po ay nandoon sa mga sumasampalataya na nakapag-iingat ng pananampalataya. At kung tayo naman talagang nasa pananampalataya pa, ang makikita mo, natutuwid ka. Kasi pag di ka sumasampalataya, hindi ka matutuwid. Hindi nga kasi liliwanag yung aral na pangtuwid pero pagka sumasampalataya ka, sabi sa Biblia, si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Yun yung sinasabi ni Pablo sa Korinto. Kung nasa pananampalataya tayo, nasa atin si Kristo. Paano mong masasabing nasa iyo si Kristo? Si Kristo yung kinauuwian ng kautusan
Kung nasa atin si Kristo at sumasampalataya tayo, naitutuwid tayo. Kaya i-observe natin yon. Naitutuwid ba tayo? Pabait ba tayo ng pabait? Pabuti ba tayo ng pabuti? Pagka hindi ganun ang nangyayari, there is something wrong. Wala ka sa pananampalataya pagka ganun. Hindi mo naiingatan ang pananampalataya. Dahil pag naiingatan mo ang pananampalataya, yung salita ng Diyos na naririnig natin, tinatanggap natin, yun kasi yung pang-maintain Dahil nun ang gagaling ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kung sumasampalataya ka, nakikinig ka, dumadalo ka, gumagawa yung salita ng Diyos sa sumasampalataya. Yung salita ng Diyos panglinis, pangtuwid, nalilinis tayo, natutuwid tayo. Masasabi mo pong sa nakalipas na mga panahon, kumpara sa kasalukuyang panahon ngayon, makikita mong merong improvement na bunga ng salita ng Diyos na nagliwanag sa puso ng isang sumasampalataya. Yun po ang isang nakita po natin doon, mga kapatid. Pero isang puntong napakaganda pa na nakita natin at makita natin saan ba nanggagaling. Kasi may kalaban ng ating pananampalataya Yun yung magpipilit na yung iniingatan mong pananampalataya, mawala. Mawala yon. Kaya mahalagang nag-check. Yung nag-iingat, nag-check yon. Tinago mo sa isang lugar, di mo na chinek. O sa buong panahon, nakala mo nandun, nung mahalu-halongkat mo'y wala na pala. Bakit? Hindi mo chinecheck Hindi mo tinitingnan Akala mo lang nandun. Akala mo sumasampalataya ka pa, nandyan ka pa, pero pag tiningnan mo yung mga pang-examine sa pananampalataya, puro ano ka na, negative ka na pala doon. Kasi hindi ka nag-check. Kaya mahalagang nag-check tayo, mga kapatid. At ang isang mahalagang nakita po natin doon, mga kapatid, yung palang pananampalataya, para yun maialis sa atin, kumbaga, ngat-ngatin ka ng anay yung bahay para masira yan. Ang isang ipinapasok ng demonyo, masamang kaisipan. Trabaho ng demonyo, nagpapasama siya ng isip. Yung isip, kaya yun din yung binubulag ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya para hindi sumilang ang liwanag ng ebanghelyo. Isip tinitira ng demonyo yan. Pag sumama na ang isip mo, ayun na. Maaalis ka na sa pananampalataya. Kasi pag sumama ang isip mo, yun, lalaban ka na sa katotohanan, kagaya ni Hanes at ni Hambres, mga kapatid. Kaya lumaban yun sa katotohanan, itinakwil na kasi yun tungkol sa pananampalataya Paanong nagkaganon? Taong masasama ang pag-iisip, sumama ang isip nila. Kaya dumating sa punto na itakwil na tungkol sa pananampalataya. Kaya makikita mo ngayon, yan yung tinatrabaho ng demonyo kung ano-anong mga pagpapasama ang ginagawa ng kalaban para yung isip mo makorap niya, mapasama niya. Pag napasama ang isip mo, dadating ang punto, maitatakwil ka na sa pananampalataya at ang gagawin mo na, lalaban ka na sa katotohanan. Yun po ang mangyayari. At siyempre, pag napasama ang isip, tagos na sa puso yan. Pagka sumama ang isip, sasama ang puso. Pag sama ng puso mo ngayon, yun na yung resulta. Di ba mga kapatid, mawawalan ka na ng pananampalataya, mahihiwalay ka na sa Diyos. Yung sinasabi sa 3:12 ng Ebreo, sabi ni Pablo, magsipag-ingat kayo. So ipinapansin po yun ni Kuya sa atin so bahagi ito ng pag-iingat. Kasi sinasabi ni Pablo magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Hindi pwedeng tumahan yung tunay na pananampalataya sa isang pusong masama. Hindi pwede yun. Pag sumama ang puso mo, mawawala na yung pananampalataya. Ang resulta na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So ang sama pala pagka nawala na ang pananampalataya, mahihiwalay ka na sa Diyos. Ang isang dinadaanan, pinasasama ang puso. Pinasasama po ang pag-iisip. Ganon din naman yung pagsibol ng ugat ng kapaitan. Pinag-iingat din ni Pablo doon ng mga kapatid. Pakaingatan, sabi ni Pablo, na baka ang sino man di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kay bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol dahil dito'y mahawa ang marami. Ayan, isa pa yan. Yang ugat ng kapaitan na yan, sa puso sumisibol po yan. Yan,
kalaban ng pananampalataya yan, mga kapatid. Di ka makakaabot doon sa biyaya ng Diyos, pangbagabag yan eh. Dapat sana tumatatag ka sa pananampalataya. Pag sibol ng ugat ng kapaitan, mababagabag ka na. Hindi ka na mapapanatag. Yan po yung ating mga dapat binabantayan. Kasi may kalaban nga tayo. Tatrabahuhin niyang yung pananampalatayang habang pinaiingatan sa atin ng Diyos. Kaya niya pinapaingatan, mga kapatid, may mag-aalis niyan kasi eh. Hindi simpleng ganun na, ingatan mo pananampalataya, relax ka lang. Kaya pinapaingatan yan, merong gigiba niyan. Merong aalog niyan. May magtatangkang alisin yan. Yun ang demonyo. Ang isang ginagawa niya, pinapasama niya po ang isip. Kaya babantayan po natin, mga kapatid. Ang isip mo ba, wala ka bang ano ngayon? Pagka sumasama na isip mo, kung ano-ano na ang ipinapasok, kasi kaya naman pong pinapasok ka ng kung ano-anong naiisip, may nagpapasok kasi, ine-entertain mo. Kaya may mga ibinabawal lang Diyos na po pwedeng pumasok sa isip mo na ayaw niyang makapasok yun pagka hindi ka sumunod doon, yan, makakapasok yan. Sasama isip mo, sasama ang puso mo, hindi mo alam, akala mo, ikaw yung sumasampalataya. Wala kang kamalay-malay, nasa panig ka na ni Hanes at ni Hambres, lumalaban ka na sa katotohanan. Bakit? Sumama na isip mo. Nahiwalay ka na sa Diyos kasi sumama na ang puso mo. Kaya isa po yon sa ating babantayan, mga kapatid. Yung isip natin na panatiling malinis, hindi na pasasama. Dahil pasasamain ang isip mo at ilalayo ka ng ilalayo doon sa sinasampalatayanan mo, darating ang panahon, mawawalan ka na po ng pananampalataya. Kaya may danger. Meron namang mga pang-safety. Kumpleto naman po ang pagtuturo ng Diyos kung pakikinggan ng isang sumasampalataya. Kaya yan po ang isang babantayan, kuya. Huwag tayong pumayag, mapasama ang isip. Kaya yung mga panggagalingan ng ikasasama ng isip, binabawalan tayo ng Diyos dun Mga kapatid, marami na po tayong narinig tungkol dyan na dumating, didala aral na to, buntanggapin sa bahay. Diba? Magtigil ka. Maraming ganun, mga kapatid. Kasi aapektuhan niya ng isip mo, ang target niyan, alisin ka sa pananampalataya para hindi mo maingatan ng pananampalataya, mawala ka sa pananampalataya. At kung wala ka na sa pananampalataya, magiging kamanggagawa ka na, hindi ng Diyos na dapat mong sampalatayanan. Kasi para magawa mo ang gawa ng Diyos, kailangan ng pananampalataya. Kailangan sumampalataya tayo kay Kristo, manampalataya tayo sa anak ng Diyos, sa sugo ng Diyos, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Naialis ka sa pananampalataya, napasok ka ng masamang kaisipan, gagawa ka pa rin pero hindi ka nakamanggagawa ng Diyos. Yung gawain na ng nagpasama ng isip mo, sasang-ayon ka na sa kaisipan niya Hindi na yung kaisipan ni Kristo ang mapapasa iyo. Mahihiwalay ka na, magiging kamanggagawa ka na ng diablo, hindi ka na magiging kamanggagawa po ng Diyos. Kaya napakahalaga po, kuya, na ang mga detalye pong ito ay matutunan natin para mas maliwanag sa atin paano tayong mag-iingat ng ating pananampalataya, ano ang ating mga titingnan, ano ang ating mga i-check, ano ang ating iiwasan, ano ang gagawin po natin para maingatan natin ang pananampalataya na ang layunin niyan pagkaligtas po ng ating mga kaluluwa. Yun po, kuya, ang awa ng Diyos na tatandaan ko po. So pinag-aralan po natin. Marami kasing mga bagay na dapat tayong mabantayan dahil yung isa kapatid na Rodel na sinasabi doon sa Tito, sabi ni Pablo sa sulat niya kay Tito, sa 1:15, pakibasa mo. Opo. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Yan. Opo. Kaya may mga bagay na contagious, kapatid na Rodel. Parang sakit, ano? Di ba merong sakit? Hindi naman contagious Hindi naman infectious disease kung tawagin, ano. Opo. Pero merong sakit
infectious, nakakahawa, at meron madaling makahawa. At ang isang ang nakakahawa ay yung ugat ng kapaitan, kapatid na Rodel. Opo. Alam mo, ang isang bagay na sinasabi ng Biblia, sa paglilingkod natin, paano ba tayo dapat na maglingkod? Maglilingkod ka ng buong pag-iisip mo. Ganun mo, kapatid na Rodel, iibigin ang Diyos eh. Opo. Ganun, kasi ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa utos. Tama, ano? Opo, Kuya. Ayan ang sinasabi ni Juan doon sa 5:3 ng unang Juan. Ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa utos. Pagka uibig ka naman sa Diyos, kapatid na Rodel, iibigin mo siya, paano? Buong puso, sabi, doon sa 22:37 ng Mateo. Ang buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ganon ang pag-ibig sa Diyos. Ano pag-ibig sa Diyos, kapatid na Rodel? Pagsunod po, pagtupad sa kanyang mga utos. Ano ngayon? Papaano ka ngayon iibig sa Diyos? Tutupad ka po sa kanyang mga utos ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Kasi yung pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa utos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo. Di tutuparin mo yung utos, dapat buong puso. Opo. Kasi yun ang pag-ibig sa Diyos eh. Pagtupad sa utos eh. Dapat ngayon, kung ang pag-ibig sa Diyos, iibigin mo siya ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ano ang pag-ibig sa Diyos? Pagtupad sa utos. Paano mo ngayon tutuparin ang utos? Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ganun ang pagtupad sa utos. Dahil ganun ang dapat na pag-ibig sa Diyos. Nakikita mo ba dun sa punto na yun, kapatid na Rodel? Opo, Kuya. Napakaliwanag po noon kasi ang pag-ibig sa Diyos, kung iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, iibigin mo siya dapat ng buong puso. Iibigin mo siya ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ano ba ang pag-ibig sa Diyos na dapat gawin mo iyon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip? Sa 5:3 ng Juan, ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang pag-ibig pala sa Diyos, pagtupad sa kanyang mga utos. Paano ba ginagawa ang pag-ibig sa Diyos? Ginagawa ito ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ano ba yung pag-ibig sa Diyos? Yun yung pagtupad sa kanyang mga utos. Paano natin tutuparin ang utos ng Diyos na yun ang pag-ibig natin sa Diyos? Tutuparin natin ang kanyang mga utos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, Kuya. Yun po. Yan. Papaano mo ngayong masusunod ng buong pag-iisip mo yung utos ng Diyos kung masama ang pag-iisip mo? Yung utos, kapatid na Rodel, matuwid, mabuti. Opo. Hindi masama yung utos, masama yung pag-iisip mo. Tutuparin mo yung mabuti. Paano mo mga matutupad yung mabuti kung masama yung pag-iisip mo? Paano mo matutupad ng buong pag-iisip mo, kapatid na Rodel, yung utos na mabuti? At yung utos din na yon na mabuti, na dapat nating tuparin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, alam mo, yun ang sinasabi doon sa 10:16, kapatid na Rodel. Pakibasa mo ng Hebreo. Opo. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon.
ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Teka muna, Brad Rodel. Ano ba yung utos, yung kautusan, ano yun? Mabuti po yon, matuwid yon, Oh. banal yon. Ilalagay sa puso mo. Kung yun ang nasa puso mo, ano nasa puso mo, kapatid na Rodel? Nasa puso mo po ang mabuti, ang matuwid at ang banal na utos. Yan, di ba? At isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Alin yun? Yung utos na banal, matuwid at mabuti. Kung yun ang nakasulat sa isip mo, anong isip ka magkakaroon? Magkakaroon ka po ng banal na pag-iisip, matuwid na pag-iisip at mabuting pag-iisip. O edi hindi masamang pag-iisip. Opo, kuya. O edi kapag ka masama na ang pag-iisip mo, kapatid na Rodel, ano ang naiaalis sa'yo? Naiaalis po yung mabuting utos, kuya. Yan, hindi ba? Opo, tama po. Nakikita mo ba yun, Bro Josel? Salamat sa Diyos po, Kuya. Napakaganda po niyan. Lumawak na naman yung amin pong naiintindihan dito po sa iyong hinimay. Kasi nga po, napaka-vital sa atin na makapag-ingat ng ating pananampalataya kasi may mga ano po pala mga konsekwensyang nangyayari. Lalo na, kagaya na ng binasa nyo nga po sa amin itong nasa Tito 1:15, na sabi po ni San Pablo dito, sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Pagka talagang binibilang na malinis, dapat yan, pasok dyan eh. Lahat ng mga bagay malinis. Paano hindi magiging malinis? Datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya, ay walang anumang malinis. Dyan po tayo umiikot at nagpapatuloy ng pag-aaral ngayon tungkol sa pananampalataya, pag-iingat sa pananampalataya, na yun pong ating mga puso, yung mga isip natin, wag madungisan, wag mapasama. Itong sinasabi ni San Pablo dito, kaugnay nga ito dito sa mga paksa natin ngayon na hinihimay ni Kuya. Kasi sa nangahawa at di nagsisisampalataya, walang anumang malinis. Bakit? Kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Hindi mo ngayon pwede talaga i-consider na malinis yan. Kasi dapat sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Pinakita niyo po sa amin ngayon yung halaga nito. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, pag-ibig sa Diyos yan 5:3 ng unang Juan. Defined yan sa Biblia, ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa kanyang utos. At pagkat ito ay kinuha natin din doon sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo naman, na kung ano po yung pag-ibig sa Diyos, doon sa 22:37 po ng Mateo, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Yung pag-ibig sa Diyos dapat ginagawa ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yung pag-ibig sa Diyos na pagtupad sa utos, 5:3 ng unang Juan na binasa natin, yun po dapat ginagawa buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Isa-substitute lang naman kasi yun po ang definition ng pag-ibig sa Diyos Kaya pagka iniibig mo ang Diyos, tutupad ka sa kanyang utos. Pag tumutupad ka sa kanyang utos, kung ang pag-ibig sa Diyos ginagawa ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, tutupad ka ng utos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Paanong buo? Dapat hindi nahahawa, walang walang mantsa noong marumi. Kasi ano ba ang pag-ibig sa Diyos? Pagtupad sa utos.
tinukoy ni Kuya doon sa sinasabi ni Pablo, ang utos na sinusunod natin, napakadiretsa naman po eh. 7:12 po ng Roma, ang utos ng Diyos, banal, matuwid, at mabuti. So dapat, kung iniibig mo ng buong puso mo ang Diyos, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo ang Diyos, bilang pagsunod sa Kanyang utos, yung utos na yun na sinusunod mo, mabuti yun, matwid yun, malinis yan, banal yan, no? Ganon mong buong-buo gagawin. Ilalagay ng Diyos yan sa puso at isip ng mga lingkod ng Diyos. Sa Hebreo naman, ang sabi naman po, Jesse 6, basahin din po natin, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Yung kautusan na banal, matuwid at mabuti, ilalagay ng Diyos yan sa kanilang puso, sa mga lingkod ng Diyos yan. No? Ano nasa puso mo? Sabi nga po ni Kuya, kung yung kautusan ng Diyos ang nandyan, malinis yan, mabuti yan, matwid yan, banal yan. Sa puso lang ba? Hindi. At isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip yung utos na banal, matwid at mabuti. Kaya dapat klaro talaga yun na malinis, pati yung nasa isip natin, yung nasa puso natin. Pinanggalingan natin doon sa tinalakay ni Kuya sa prayer meeting, kaya pala pinasasama ng dyablo yung isip At tatagos yan siyempre nga po sa puso, hanggang sa ang tao matatakwil na, gaya ni Hanes at ni Ambres na tinakwil na sa pananampalataya, at hahantong sa pagkahiwalay sa Diyos sa 3:12 naman po ng Hebreo. Pag sumama na puso. Kaya hindi pwede po na mag-entertain ka ng gano'n na maipapasok ng dyablo yung ikasasama. Ang dapat ang nananatili lang dyan, nakasulat, at inilagay kasi ng Diyos yan, yung kanyang kautusan na banal, matuwid, mabuti, malinis yan. Dapat hindi natin hinahayaang mahawa. Pagka meron ka ng, eto na, ang pinag-uusapan na po, pampaalis doon sa malinis na yun na dapat sana nasa ating puso, nasa ating isip, iiwasan mo na yan. Kasi yan na po yung contamination na sinasabi nga na magpaparumi ng isip mo, pagpapasama ng isip mo hanggang sa puso mo, mahihiwalay ka sa pananampalataya, mahihiwalay ka sa Diyos. Yun po magiging lundo niya. Kabit-kabit po ito, Kuya O inilalagay kasi, Brad Josel, inilalagay ng Diyos yung utos. Ang inilalagay ng Diyos yung mabuti. Opo. Ang dyablo naman, ginagawa niya, pinasasama niya. Bakit? Kasi yung inilalagay ng Diyos, dumadating ang dyablo, inaalis. Hindi ba yun yung nandoon sa talinhaga na yun, na nandun sa 8, kapatid na Josel, na ang sabi dun sa 8:12, yung mga sa tabing daan, nakinig yun. Alin ang pinakinggan? Di yung salita. Yung salita ng ating Panginoong Jesucristo na dapat mong pakinggan para mabuo sa iyo ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yung salita ni Kristo na galing naman sa Diyos, utos ng Diyos, na yung utos, matuwid, mabuti. Ilalagay ngayon yun sa puso mo para ang nandun ay mabuti. Dumadating naman yung dyablo, ang ginagawa naman, yung sa tabing daan, yung mga nakinig, dumarating naman yung dyablo, inaalis yung salita sa kanilang puso. Inaalis yung mabuti. Upang huwag silang magsisampalataya. Ano mangyayari? Mawawala yung pananampalataya. Pag nawala, sasama ang puso. Sasama
ang isip. Para huwag silang maligtas kasi ang layunin ng pananampalataya pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Nakita mo ba kung paano magkakaugnay, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Napakaliwanag po ng nakita natin na ito. Kasi yun, inumpisahan niyo po ito sa pagsunod sa utos kasi pinag-uusapan na natin dito yung isip eh. Dahil tinatarget ng kalaban ng isip na pasamain, dahil pag sumama ang isip mo, maitatakwil ka sa pananampalataya. Di kalaban niya ng pag-iingat ng pananampalataya, yung trabaho ng demonyong pasamain ng isip. Nangyari kay Hanes yon, nangyari yon kay Hambres. Dahil sumama ang isip, itinakwil sa pananampalataya, lumaban sa katotohanan. Kaya ang isip dapat, huwag mong pabayaang mapasama ang isip, yung puso. Hindi dapat mapasama ang puso kasi mawawalan ka ng pananampalataya pag sumama ang puso. Napakaganda ng mga puntog ito, nakikita ko po ngayon, kuya eh. Sabi sa Hebreo 3:12, masasamang puso na walang pananampalataya, naghisiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Yung puso pag sumama, mawawala yung pananampalataya eh. Yung pananampalataya, saan ba nanggagaling yun? Nanggagaling yun sa pakikinig sa salita ng Diyos eh. Di ba? Pag nawala yung pananampalataya, nawala yung source ng pananampalataya. Yung salita ng Diyos na pinapakinggan mo, sasama yung puso mo. Ganun itong tinatalakay niyo po ngayon. Pag-iibig ka sa Diyos o tutupad ka sa kanyang mga utos, gawin mo ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa mo. Pag-iisip. Ano bang pag-iisip? Na dapat meron ka para masunod mo yung utos ng Diyos ng buong pag-iisip. Yung utos ng Diyos nilalagay niya sa puso eh. Nilalagay niya sa isip eh, mga kapatid. Ano ba yung utos ng Diyos na inilalagay sa isip? Yung utos matuwid, mabuti, banal yun. So, yung utos ng Diyos na inilalagay niya sa puso natin, mabuti po yun, mga kapatid. Doon na lang muna tayo. Mabuti yung utos. Tutuparin mo ng buong pag-iisip. Anong klaseng isip? Mabuti yung inilalagay ng Diyos sa isip mo, para compatible dapat, yung isip mo mabuting isip din. Bakit? Unang-una, pag nalagay sa puso mo yung mabuting isip, ano mangyayari sa isip mo? Di magiging mabuting kaisipan meron ka. Di po ba mga kapatid, ganun ang mangyayari? Meron kang mabuting kaisipan dahil doon sa utos na inilagay ng Diyos na mabuti, mabuting puso dahil yun ang inilagay ng Diyos na sa puso mo, yung mabuting kautusan, magagawa mo siya ng buong puso na mabuti kasi mabuti yung nakalagay sa puso mo. Buong pag-iisip na malinis na pag-iisip o mabuting pag-iisip dahil nakalagay yung utos doon sa mabuting pag-iisip mo. Pag napasama ng demonyo ang isip mo, kaya sumama ang isip mo, naialis yung mabuting nagpabuti ng isip mo. Kaya ang nangyayari po, pag sumasama ang isip, naiaalis ang utos na mabuti sa puso at isip ng isang tao na nawala na sa pananampalataya. Kaya mahalaga po na makapag-ingat tayo ng mabuting pag-iisip. Dahil ang ibig sabihin, pag sumama ang isip mo, ang nilalagay ng Diyos sa isip yung mabuting utos eh. Kaya bubuti isip mo eh. Pag sumama na isip mo, naialis na yung mabuting utos sa isip at sa puso mo. Bakit? Ganun talaga ang trabaho ng demonyo eh. Mga kapatid, inaalis niya ang salita pagkarinig. Diba? Sabi ng Biblia, ang mga sa tabi ng daan nangakinig. Kung magkagayoy dumarating ang diablo, inaalis ang salita sa kanilang puso. Ano ba yung salita ng Diyos? Mabuti yun eh. Malinis po yun eh. At yung salita ng Diyos na yon na pinakinggan mo, doon nanggagaling ang pananampalataya eh. Inaalis niya yon. Kaya maaalis yung mabuting utos, maaalis yung mabuting salita ng Diyos
na pinanggagalingan din ng pananampalataya. Kaya pag sumama ang puso, sumama ang isip, nawala ang salita ng Diyos, nawala ang utos ng Diyos, nawala yung source ng pananampalataya mo, mawawala na rin talaga yung pananampalataya. Kaya yun ang trabaho po ng demonyo. Mga kapatid, alisin yung salita para mawala ka sa pananampalataya, para hindi ka na sumampalataya at di ka na maligtas. Bakit? Ang layunin ng ating pananampalataya, yung pagkaligtas ng ating kaluluwa eh. Ultimately, ang inaalis sa iyo yung kaligtasan mo eh. Di ba mga kapatid? Kaya aalisin niya yung pananampalataya mo. Paano niyang ginagawa yon? Inaalis niya yung salita ng Diyos sa puso. Inaalis niya yung inilagay ng Diyos na mabuting utos sa puso mo. Kaya pag sumama ang isip, naialis sa iyo ang mabuting utos. Naialis sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya ang resulta, mawawala ka sa pananampalataya. Kaya para maingatan yun, ingatan mo yung utos, ingatan mo yung salita ng Diyos. Huwag mong pabayaang maalis. Dahil kahit sabihin mo pang sumasampalataya ka, pag masama na ang isip mo, hindi ka na sumasampalataya. Naialis na yung source ng pananampalataya mo, sumama na kasi isip mo. Hindi kasi sasama ang isip mo hanggang nandyan yung mabuting utos ng Diyos sa isip mo. Hanggat nandyan yung salita ng Diyos sa puso mo, hindi maiaalis ang pananampalataya sa iyo. Kaya yun yung aalisin ng demonyo, yung utos, yung salita ng Diyos. Kaya yung sumama pong isip, nawala sa kanyang mabuting utos ng Diyos, naialis ng demonyo sa kanya ang salita, naialis niya yung pananampalataya, ultimately, may aalis ang kaligtasan mo. Yun po kuya ang mga pinagdadaanan. Nakikita po namin ngayon, awa ng Diyos. Yan, kapatid na Rodel. Kaya, kailangan mamantini yung malinis na puso, malinis na isip, malinis na budhi, malinis lahat no? Sa kanya na may malinis, lahat malinis. Bakit? Nilagay mo yung malinis na kautusan, lilinis yun dahil ang kautusan mabuti, bubuti yun kapatid na Rodel no? Ang kautusan banal, babanal yun kaya hindi dudumi yung isip noong nakapag-iingat noong kautusan dahil yung kautusan mabuti. Diba? Kaya pag naiingatan yung kautusan, naiingatan mo yung mabuti. Pagka hindi, parang ganito ko minsan, nakita mo yung kapatid, Brad Rodel, na luma yung damit. Parang yun lang lagi yung suot niyan damit. Sabi ano naiisip mo, kapatid na Rodel? Hindi napapalitan. O ano nga naiisip mo kung may mabuti kang naisip? Di ba kung minsan naisip mo, bigyan mo ng damit yung kapatid Opo, tama po. Tama, Tama po, kuya. Pagka naman, ganun no, kapatid na Rodel. Nakita naman nung isa, bago na naman damit mo Sana natuwa ka, bago damit niya. Opo. Pero pag may ganun ng tono, bago na naman damit mo Bago na naman yan para bang masama loob niya makakita siya ng bago dun sa kapatid niya. O kaya, ibang naiisip niya pag nakakita siya ng bago dun sa kapatid niya. Dapat nga, pag nakakita ka ng parang laging luma yung palitan mo nga, bigyan mo nga kung mabuti yung kalooban mo Hindi ba parang yung kagaya nung araw, pag nakakita ng bago sapatos, inaapakan. Di ba, bago sapatos ka. Di ba ganun, yung mga kabataan nung araw Opo. Abutan pa yun. Naabutan mo pa yun, Brad. Bibinyagan ka. Bibinyagan Opo. daw. Pagkatapos inaapakan yung sapatos na maputi pa man din. Opo. Kaya kung minsan, pagka madumi isip, kahit na bago na naman. Hindi, bagong laba lang. Nilabang ko lang. Bago na naman. Ganun, di ba? Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Parang inalmirul lang ng tao, di ba? Parang ikinula lang, pumuti.
Noon ikaw nakaraan manilaw-nilaw na yan eh. O ikinula ng tao. Di ba naintindihan mo, Brad Opo, Rodel? okay. Kaya alam mo, Opo. you will be surprised. Bakit? Eto, di mag-e-examine tayo, Brad Rodel. Opo. Mag-e-examine tayo. Pag mag-e-examine ka, sisiyasatin mo yung sarili mo kung nasa pananampalataya ka ba. Di ba? At ang isa, titignan mo, kapatid na Rodel, pinapasok ng dyablo yung pagpapasama sa isip. Inaalis niya kasi yung salita. Para ngayon, later on, maalis ka sa pananampalataya. Ikaw ngayon ay magiging itinakwil ukol sa pananampalataya. Tungkol sa pananampalataya, matatakwil ka. Kaya dapat na i-assess natin kung tayo ba ay nasa pananampalataya. At ang isa, kapatid na Rodel, na tinitignan, yun ngang isip mo. Dapat huwag mapasama ang isip mo. Kasi ang dyablo, pinasasama niya ang isip ng tao. Kaya sabi ni Pablo, natatakot ako na baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis. Bakit malinis? Pagka inilagay dun yung kautusan, malinis yun pasamain naman ng dyablo. Alisin yung kautusan sa'yo. Pagka napasama, naiaalis yung kautusan. Naiaalis yung utos na mabuti. Pag napasasama. Di anong titignan mong isa? Babantayan mo yung isip mo, kapatid na Rodel. Opo. Hindi ka ba nagkakaroon ng masamang pag-iisip? Pagka ang pag-iisip mo ay nagkakaroon ng masasamang kaisipan, masama ang pag-iisip mo, ayan ang maghihiwalay sa iyo sa Diyos. Yan ang mag-aalis sa iyo sa pananampalataya. Ngayon, kapatid na Rodel, di dapat meron kang assessment, no? Opo. Kung minsan, parang dun ka lang nakatutok. Ewan ko kung ito, ma-irrelate mo dun Pero, ano lang ang tinututukan mo? Ba't mo nasabing masama pag-iisip niyan? Paano mo ba mararamdaman at idadiagnose masama isip nito? Kasi yun, Brad Rodel, obvious yun no, na pagkahalimbawa, kasi di ba ang dyablo nagsasaksak nga yan ng masasamang kaisipan Kasangkapan niya din yung kanyang mga anak, na gumagawa nung nais niyang gawin. At dahil doon, yun na nakikita ngayon nung ipinakikita sa'yo sa paligid mo, kaya sasaksak sa'yo sa kaisipan mo yun, na pagka may nakita ka ng ganon, iniisip mo lahat na ganon. Sasaksak niya, ganon din yan. Bakit? Kasi nakakita ka na nung masasama. Kaya kahit na yung may mabuti kang nakikita na dapat matignan mo siya na mabuti, ang ipapakita sa iyo ng dyablo, yun masasama Ipaparehas niya doon sa mabuti. Pareho lang din yan. Opo. Di ba? Opo. Kaya kita mo kung minsan sabi nung ito maganda kahit itong na to. Pare-pareho lang yan. Opo. Hindi niya pa nasisiyasat. Pare-pareho na lang din. Paano mong nasabing pare-pareho? Hindi mo pa naman sinisiyasat. Hindi mo pa nga napapakinggan Di ba? Minsan may ganun no? Hindi niya pa napapakinggan. Pare-pareho lang yan. Pinakinggan mo na ba?
Pare-pareho lang yan. Tiningnan mo na ba? Siniyasat mo na ba? Bakit para sa'yo? Pare-pareho na lang. Kasi nai-expose ka ng dyablo dun sa mga masasama. Kaya, ang gusto ngayon palabasin ng dyablo, pati yung dapat i-consider mong mabuti, ipapalagay mo na din na masama. Di hindi mo na nakuha yung mabuti. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Awa po ng Diyos. Opo. Yan. Ngayon, madali, pagka halimbawa sasabihin mo, paano mo ba nasabing masama ang pag-iisip niyan? Sabihin mo, kasi ka lahat na lang Lahat na lang nang makita para sa kanya Parang meron kagad siyang naiisip na hindi maganda. Hindi masama kagad ang niya. Lahat na lang na makita niya. Parang masama ang iniisip niya na lang ganito. Iniisip niya kagad ganun. Iniisip niya kagad ganito. Di ba parang nasabi mo masama isip nito. Nadidetermine. Pero ewan ko kung ito napapansin mo, kapatid na Rodel. Baka kasi mamaya dun lang tayo nakakonsentrate. Dapat makita natin yung iba-ibang aspeto wherein papasok yung masamang pag-iisip, kapatid na Rodel. Na hindi mo ngayon namamalayan yung sinasabi natin nga na parang anay, parang sa harap akala mo okay pa. Pala yung likod wala na. Tingnan mo, kapatid na Rodel. May papabasa ako lang sa'yo saglit. Opo. Pakibasa mo. Sige. Basa, Brother Rodel. Anong sitas? Eto. 2, 1, Brother Rodel. Nang. Ng Santiago. Yan. Opo. Ito. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sino kausap, kapatid na Rodel? Yun pong mga kapatid na may pananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Yung palang mga kapatid na may pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Meron yan hindi wala Opo, kuya. May pananampalataya. Kapatid na Rodel? Ulitin natin, tsaka mo ituloy. Opo. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kalwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Kapatid na Rodel, Opo, kuya. yung may pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, ano daw, kapatid na Rodel? Ay huwag magtatangi sa mga tao. Yan. Nakita mo, no? Opo, kuya. Bakit? Ituloy mo. Opo. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Kita mo, kapatid na Rodel, Opo. naisip mo ba yun? Hindi po. Hindi ko alam anong sitas nga. Pero naalala ko na po ngayon. Anong ibig sabihin?
hindi natin masyado sigurong napagtutuunan ng pansin. Opo. Bakit? Dapat sana pag pinag-usapan yung pagkakaroon ng masamang pag-iisip na yun ay nag-aalis sa'yo sa pananampalataya, no? Na pasasamain ang isip mo. Oh. Pagka ganun, parang marami ka ng tatakbuhan na iba't ibang mga bagay eh. Mm. Pero, hindi mo na mamalayan, ano, kapatid na Rodel, yung may pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, huwag magtatangi sa mga tao. O di kapag ka nagtatangi ka, kapatid na Rodel, hindi ka nagtatamo ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po. Ano, naintindihan mo? Ngayon, ang isang matindi, yung pagdating doon sa 4, no, kapatid na Rodel, in relation sa pinag-aaralan natin, hindi ba kung ikaw ay nagtatangi sa iyong sarili, nagiging hukom ka na may masamang pag-iisip? Opo. Oh. Di ano ngayon ang isang dinadaanan ng dyablo para pasamain ang isip ng tao, kapatid na Rodel? Marami ka na ngayon naisip na kung ano-ano dun sa masamang pag-iisip eh. Pinasasama ang pag-iisip, kapatid na Rodel, ano? Pero nung sabihin ni Pablo, natatakot ako, baka ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo pasamain. Naisip mo, pinapasama ng dyablo ang isip ng tao. Saan ka na nakarating? Dami mo nang naisip kung paano pinasasama ng dyablo ang isip ng tao. Pero binigyan mo ba ng pansin na yung pagtatangi, kapatid na Rodel, yung diskriminasyon, yung dahil mahirap yung kapatid mo, i-discriminate mo, pagkakaroon ng masamang pag-iisip. Oo nga po, kuya. Na mag-aalis sa'yo sa pananampalataya. Opo. Na-realize mo ba yon? O Brad Sani, na-realize mo ba yan? Kuya, ngayon lang din po, kuya. Iniisip ko nga po yung tanong nyo, paano sasagutin yun para makita yung palatandaan na may masamang pag-iisip. Tama po kayo kung saan mapupunta yung may masamang pag-iisip. Pero itong punto na ito sa Santiago, nung binabasa nyo na, natatawa na ako sinusundan ko na yung pupuntahan Pagdating sa 4, mula po dyan sa 1 Kapitulo 2 ng Santiago, na pinag-aaralan po natin, ang liwanag naman po nun, mga kapatid ko, yayamang meron kayong pananampalataya ng ating Panginoon Kristo, na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Di yung may pananampalataya ng ating Panginoon Kristo, dapat huwag magtatangi sa mga tao. Di maliwanag po yun. Kung may pananampalataya ka ng Panginoon Kristo, dapat hindi ka magtatangi sa mga tao. Na kung itutuloy-tuloy mo pa yung pagbabasa, ayan, at humantong na nga po doon sa versikulo 4, doon na po natin diretsohin, hindi baga kayo nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip na yung palang pagtatangi sa mga tao, yung pagdidiscriminate, ay nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip. At yun ang isang makikita mong palatandaan na pagka mayroon pong masamang pag-iisip, ang isang ginagawa nun ay yung nagtatangi sa mga tao.
Hindi yun ang pananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Na pagka nagtatangi ka sa mga tao, maaalis ka sa pananampalataya. Kaya doon sa punto na pinanggalingan doon sa 2 Korinto 11 at 3, natatakot ako, sabi ni Pablo, kung paano wikang si Eva nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Ang isang paraan pala ng pagpapasama ng diablo sa isip ng tao, ayun, papasok doon yung pagdidiscriminate, yung pagtatangi sa mga tao. Magkakaroon ka ng masamang pag-iisip. At nakita natin, ayun, no, na yung talagang kaisipan, pinapasok ng diablo para ihiwalay ka sa pananampalataya, pasasamain ang isip mo. Kaya dapat stick tayo doon sa utos na mabuti na dapat pag meron tayong kaisipang yun na nga, mabuti, dapat sumusunod ka sa utos. Yung utos ang sinusunod mo, tinatanggap mo, pinakikinggan mo. At yung pananampalataya nga nanggagaling sa pakikinig. Hindi ka maaalis doon sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil yun nga ang source ng pananampalataya natin, yung pakikinig ng salita ni Kristo. Tapos eto na nga po, ang ganda po ng daloy ng mga pinaroroonan po natin para makita po natin parang bakod na bakod para wag tayong mapasama ang isip dahil nga po dapat masumpungan tayo na ibigin natin ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Maibigay natin yung dakil at pangunang utos na yun nga po, yung maibig natin ng Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. So yan, makikita natin yung utos na ina-apply natin na masunod natin po yan. At bahagi nga po yan ng ating dapat na masunod na dapat hindi tayo nagtatangi sa ating mga sarili ng mga tao para wag tayong maatangan na magkaroon ng masasamang pag-iisip na maghihiwalay sa atin sa pananampalataya. Yun po kuya, gano'n ko po naintindihan. Ngayon po Kasi lang Brad Sunny, Brad Rodel, Brad Josel, kung minsan hindi natin yan basta't nabibigyan ng pansin na kaya hindi maganda yung nagdi-discriminate Yung dahil mahirap yung kapwa mo, parang dinidiscriminate mo. Paraan yun para pasamain ang isip mo. Masamang kaisipan yun. Naku mo mahirap Diyan ka lang. Gano'n, parang, di ba, no? Maupo ka dyan. Pagka naman maganda suot, dito ka. Hindi ka ba nagtatangi nun? At nagiging hukom na may masamang pag-iisip. Di makikita mo kung minsan hindi naman din siya kayamanan, kung magmata ng kapwa, minsan nga mas mata pobre pa yung pag makita mo talaga mas pobre naman siya pero kung magmata ng kapwa niya di ba? May ganun Mataas ang kaisipan. Nagtatangi ng kapwa na marami niyan, makikita mo alam mo paraan ng demonyo yun, Brad Rodel, para pasamain ang isip ng tao Masamang pag-iisip yun na dahil dukha yung kapwa mo, naku, i-discriminate mo. Pagparaan niya ng pagpapasama ng isip ng tao. Kaya sa mga lingkod ng Diyos na gustong magtaglay ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus, ang sabi, huwag magtatangi sa mga tao. Kasi ang Diyos hindi talaga nagtatangi siya sa mga tao. Sabi nga doon sa sulat sa gawa, di ba kapatid na Rodel, pakibasa mo yung 34. Opo.
At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, "Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao." Oo, kita mo, kapatid na Rodel. Kaya gusto natin magtaglay ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. At huwag maging mga hukom na may masasamang pag-iisip. Di mai-imagine mo kung paano ngayon, Brad Rodel, isinasaksak ng dyablo ang masamang kaisipan. Kung nakapaglakbay ka na ng maraming mga bagay na naiisip mo na kung paanong si Eva'y nadaya, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo. Pero mo pag-iisip na kay Kristo? Ano yung pag-iisip na kay Kristo? Pag-iisip yun na hindi nagtatangi. Amen. Hindi ba dahil yung pananampalataya ni Kristo, kaya nga sinabi, yamang meron kayo ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, huwag magtatangi sa mga tao. Kaya ganun din naman ang kauuwian. Anong kauuwian, kapatid na Rodel? Kung ikaw ngayon, hindi nagtatangi ng tao kasi may pananampalataya ka. Pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo o ano dapat mong maisip sa pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-iisip ni Kristo, hindi siya nagtatangi ng tao. Amen. Di ba nasusundan mo yun, Brad Rodel? Awa po ng Panginoon, Kuya. Opo, napakagandang punto nito. Talagang totoo po yun. Kaming tatlo, maamin po kami dyan, pati siguro ang ibang mga kapatid. Pag binabasa natin yung 11:3 ng ikalawang Korinto, na ang demonyo, yung ahas, yung walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo, papasamain yan. Marami tayong tatakbuhan po talaga ng kaisipan dyan. Ano yung mga ginagawa ng demonyo para mapasama ang isip ng tao. May ano na tayo may alam tayo dyan, may mga karanasan kasi tayo. Pero ako'y naamin ko rin. Hindi pumasok sa isip ko, kahit alam ko pa yun yung sitas, naituro nyo na po yun Kahit alam ko pa yun, pero pag ang pag-uusap itong pagpapasama ng isip, hindi pumasok sa isip ko na oo nga isang paraan pala ng pagpapasama ng isip, yung sasaksakan ka ng demonyo ng kaisipan o diwa ng pagtatangi ng mga tao. Kasi hindi ko na i-connect itong 2:1 hanggang 4 ng Santiago doon sa 11:3 ng ikalawang Korinto. Kasi ang punto ni Pablo doon, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo. Anong pag-iisip ito? Malinis na pag-iisip, walang malay na pag-iisip na kay Kristo. Anong pag-iisip ba meron si Kristo? Anong kaisipan ba mayroon ang Panginoong Hesukristo na ito'y malinis na pag-iisip? Mabuting kaisipan. Ano ba ito? Hindi ko na i-connect po yung 2:1 hanggang 4 ng Santiago Na ang sabi, ang liwanag naman po. Ngayong naintindihan na natin, maliwanag na Sabi ni Santiago, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapatid, yung kapatid talaga kay Kristo, may pananampalataya yon ng ating Panginoong Hesukristo. Kung may pananampalataya ka ni Kristo, ang kaisipan mo, kaisipan ni Kristo. Dahil kasamang iniingatan yung kaisipan para maingatan mo ang pananampalataya. Yung pananampalataya ni Kristo, kaisipan ni Kristo yon. Mga kapatid, ano ba yung kaisipan ni Kristo? Hindi nagtatangi iyon ng mga tao. Kaya yung walang malay at mga malinis na pag-iisip na kay Kristo, pag-iisip yon o pananampalataya rin yon na hindi nagtatangi ng mga tao. Bakit? Pag nagtatangi tayo kasi ng mga tao, nagiging hukom kayo, sabi ni Santiago, na may masasamang pag-iisip. Anong kaisipan yon? Hindi pag-iisip ni Kristo yon. Yung masamang pag-iisip, hindi kay Kristo yon. Ang kay Kristo, malinis at walang malay na pag-iisip.
Ito, masamang pag-iisip. Ano ba yung masamang pag-iisip? Pag-iisip na nagtatangi ng mga tao na komo mayaman, maganda ang trato. Komo mahirap, discriminated po sa kanya. Hindi kaisipan ni Kristo yon kasi masamang pag-iisip yon. So ano ang isang paraang ginagawa ng demonyo para yung pag-iisip mo na kay Kristo na malinis na pag-iisip mapasama? Sasaksakan kanya ng diwa ng pagtatangi na hindi mo po agad talaga namang maiisip ito na paraan ng demonyo ng pagpapasama ng isip mo para maialis ka sa pananampalataya, para maialis yung pananampalataya. Yun isa po ito, mga kapatid. Sasaksakan kanya ng diwa ng diskriminasyon na parang meron kang iniaangat, meron kang binabaliwala. Hindi ganon ang pag-iisip ni Kristo, hindi ganon ang pananampalataya ni Kristo. Kaya isa po ito ngayon sa babantayan natin. Tayo nakakaalam nun eh. Nagtatangi ka ba? Di ba? Meron bang kapatid para sa'yo walang kwenta? Baliwala ang maririnig mo sa kanya. Yung nakikita mo, baliwala. Pero meron naman, pag nakita mo, nagkukumahog ka naman. Kasi, ano sa'yo? Di ba? Nagtatangi. Naku, masama po pala yun. Pag-iisip na masama yun, hindi yan ang pag-iisip ni Kristo. Hindi yan ang pananampalataya ni Kristo. Yun kuya, napakagandang punto po no, na makita namin. Ang Tsaka, bagay. dapat, Brother Rodel, makita natin kung paanong pinahahalagahan ang mga dukha. Amen. Kasi, yan, kung ano yan eh, isang bagay yan, ano? Pag nakita mo yung dukha, ganito gagawin mo. Yung dukha, naku, kapatid na Rodel, pag-iingatan natin ang pagtrato sa mga dukha. Opo. Di ba? Kaya nga, kahit sa kanila noon, pinagbibilin, ang bilin lang ika nila sa amin, alalahanin, sabi, di ba, ang hinihiling lang nila sa amin, alalahanin yung mga dukha. Oh. Yun naman ang wika ang aming pinagsisikapang gawin. Diba, sabi dun sa ni Pablo, no? Dun sa 2:9, kapatid na Rodel, pakibasa mo ng Galacia. Opo. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cefas at ni Juan. Sila na mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga hentil at sila'y sa pagtutuli. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha, na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawain. Kita mo? Bakit? Kasi, di ba? Isang bagay yan na sinabi ni Santiago. Dahil, kaya pinagbibili nila yung mga dukha. Delikado yun, kapatid na Rodel, pagka ikaw ay nagkaroon ng pagtatangi sa mga dukha at i-discriminate mo yung mga dukha. Kasi yung mga dukha, ano yan eh. Naku, Brad Rodel, eto, basahin mo, no? Opo. Tignan mo kung ano ang sabi ng Biblia. Sa Deuteronomio 15:7, Brad Rodel. Opo. Kung magkaroon sa iyo ng isang dukha na isa sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong mga pintuang daan sa iyong lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni pagtitikuman ng iyong kamay ang iyong dukhang kapatid. Kita mo, kapatid na Rodel, ha? Oh. Opo. Kung magkaroon sa iyo ng isang dukha, teka muna. Isa lang kaya ang dukha, Brother Rodel. Hindi po, kuya. Karamihan. Yan. Kung magkaroon sa iyo ng isang dukha,
na isa sa iyong mga kapatid sa loob ng iyong mga pintuan, daan, sa iyong lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso dun sa dukha. Ni pagtitikuman mo man ng iyong kamay ang iyong dukhang kapatid. Bakit? Kundi iyong ang bubukin ng iyong kamay sa kanya. O, iyong ang pautangin siya ng sapat na kanyang kailangan sa kanyang kinakailangan. Pag-ingatan mo na huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso na iyong sabihin, ang ikapitong taon ng pagpapatawad, malapit na. Naku, malapit ko ng i-accord sa kanila yung dapat kong i-accord. Ang iyong mga mata, magmasama laban sa iyong dukhang kapatid at hindi mo siya bigyan. Kasi noon meron kang obligasyon kapag ka dumadating na yung ikapitong taon. Diba? Meron kang obligasyon nung panahon. Kumbaga, meron kang i-accord sa mga dukha. Baka pagka dadating na yung meron kang ng i-accord sa dukha, ang gagawin mo magkakaroon ka ng masamang mata at hindi mo ibibigay yung para sa kanya. Ay, masama yun, kapatid na Rodel. Pag-ingatan mo yun. Bakit? Sapagkat yun ay pagkakaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso. Tingnan mo kung paanong gusto ng Diyos, ay wag mong pahalagahan mo yung dukha. Kaya nga siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso anwi kay huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Kasi masamang pag-iisip yung nagbibigay ka sa dukha pero masama naman ang loob mo. Para bang, lalo na kung yun, ina-accord talaga para sa kanya. No? Pagkatapos ngayon, nung ibibigay mo babigay naman, masama loob mo. Para kasing naobliga ka lang. Bibigyan mo ang wika. At ang puso mo dapat huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Bakit? Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Sapagkat, kapatid na Rodel? Sapagkat hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman. Kaya't aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, bubukhin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid, sa nagkakailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Kita mo, kapatid na Rodel? Bakit? Masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Paano ba pagkatawag? Maraming mga dukha Opo. Diba? Maraming mga dukha. Kung maraming mga dukha, kapatid na Rodel, hindi mawawala ng dukha sa lupain. Pagkatapos ngayon, i-discriminate mo yung mga dukha. Kaya yung mga dukha, pinahahalagahan yun, kapatid na Rodel. Bakit? Opo. Isipin mo kung hindi pinahahalagahan. Ang naaawa sa dukha, kadugtong, kapatid na Rodel? Ay nagpapautang sa Panginoon. Yan. Biruin mo. Yung naaawa sa dukha, sabi diyan sa 19:17 ng Kawikaan, nagpapautang sa Panginoon. O paano ngayong hindi pinahalagahan? Biruin mo parang yung naawa ka sa dukha ang Panginoon ang kumikilala nung ginawa mo na yun. Kaya nga, ang kanyang mabuting gawa yun. Maawa ka sa dukha, babayaran sa kanya uli. Pero magtangi ka, kapatid na Rodel, pagkakaroon yun ng masamang pag-iisip. Ngayon, gagamitin ngayon yan ng dyablo. Bakit?
Hindi mawawalan pala ng dukha sa lupain. Di hindi ka mawawalan ng i-discriminate. Kapatid na Rodel. Opo. Kung pinasasama ang isip mo ng dyablo. Pero yun naman, on the other hand, pagkakataon naman yun, kapatid na Rodel, makapagpautang ka sa Panginoon. Amen. Diba? Sapagkat yung naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Pagkakataon yun, makagawa ng mabuti. Bakit? Ang kanyang mabuting gawa, mabuting gawa yung maawa sa dukha, di hindi magtangi sa dukha. No po. Meron pagka nakitang, minsan nga hindi man talagang mukhang dukha kung mag-discriminate ang mga tao, yan ang diwa ng demonyo Diwa ng demonyo yan Diyan ba kayo nakapila? Ganun akala mo kung sino. Diba? Hindi ba dito pila? Hindi dito pila ito na pila. Ba't hindi dito pwede pumila? Pila lang ito ng mga ganito. Ganyan. Di ba ganun? Doon ang pila nyo. Ganun, kapatid na Rodel. No po. Kaya, alam mo, ayaw ng Diyos ng ganun Ayaw ng Diyos ng ganun. Makikita mo, pag sinasaksak ng dyablo yan. Sinasaksak ng dyablo yan. Na pagka mahirap talagang parang lahat na lang ng kaawa-awa ang dukha. Lahat na lang ng pangmamata, panglalait. Magtanong ka nga lang doon sa, pwede po makita yan. Mahal yan. Di ba? May ganun kaya yung isang kakilala ko may kakilala ako na nasa media dati yung kaibigan niya mayaman kaya lang hindi mayaman mag-aasta. Nagtanong Sabi niya ganun, pwede pong makita yan. Sinagot siya ganun, mahal yan. Hindi mo kayang bilhin yan. Ginanon siya. Napikon yung napikon yung tao. Alam mo ginawa, Brad Rodel? Ano Sa po? pikon ng tao. Alam mo ginawa, hinubad yung kanyang sapatos na high heels. Hinampas yung eskaparate. Tapos sabi dun sa sales lady, pakwenta mo kung magkano yan lahat. Hindi siya nakakibo Di ba ganun din naman yung istorya nung ayaw pa sakay ng matanda sa elevator? Opo. Pinapalabas daw yung, ewan ko kung totoo yun. Pinapalabas daw yung matanda sa elevator dahil ayaw niya makasabay sa elevator. Hindi niya alam, yung matanda pala may-ari ng building. Di ba may ganong kwento, Opo. ano lang ang ibig kong ipunto, kapatid na Rodel? Kung yung panuntunan ng katwiran ang pag-uusapan, ayaw ng Diyos nun. Kasi paraan yan na ginagawa ng dyablo para mapasama ang isip ng tao. Yung magkaroon ng kaisipan ng pagtatangi sa dukha. Dahil dukha, itatangi. Dahil dukha, i-discriminate. Ayaw ng Diyos nun. Kaya po, sa ating pagsasama-sama, mga kapatid, pagsikapan natin na mga magkakapatid na tayo po ay magpahalaga sa mga kapatid na dukha. Tayo ay sama-samang magtulong-tulong na huwag magkaroon ng kaisipan ng pagtatangi. Dahil
ito ay paraan ng diablo para pasamain ang ating mga pag-iisip. Na hindi mo na mamalayan, Brother Rodel, dahil sabi mo nga, naisip mo na maraming bagay tungkol dun sa kung paanong ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo. Yung pag-iisip na kay Kristo, kung taglay mo yung pag-iisip na kay Kristo at pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ka magtatangi ng tao. O anong isang paraan para pasamain ang pag-iisip ng tao na may pag-iisip ni Kristo? Di turuan ka ng ganon, o i-prompt ka ng ganon, bigyan ka ng ganong kaisipan, kasi madaling gawin kung minsan yun dahil parang sa tao madali niyang agrabyaduhin yung mahirap kasi parang helpless, walang magawa, di makapalag sa kanya. O kasi may pinag-aralan siya, di makapalag yung walang pinag-aralan. May mayaman siya, di makapalag yung mahirap, yung dukha, dahil dukha. Ay naku. Hindi pagkakaroon yun ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pagtatangi po ay pagkakaroon ng masamang pag-iisip. Kaya nga, huwag magtatangi sa mga tao. Brother Rodel, sana may madala tayo sa puntong ito dahil maraming laman yung ginagawa na yan ng kaaway para pasamain ang ating mga kaisipan. Meron ka bang natutunan? Ay kuya, salamat po sa Panginoon. Bagay po ito na mahalagang nadagdag ngayon sa ating pag-iingat ng ating pong pananampalataya. Mga kapatid, na huwag tayong pumayag na dumating sa punto na maimpluwensyahan tayo ng diwang ito, kakontra ito ng pag-iisip ng Panginoong Hesukristo. Na ang pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo, yung pananampalataya niya, dapat taglay natin yon kung kapatid tayo Kasi maliwanag yon Ang kapatid, may pananampalataya ng Panginoong Hesukristo. At yung may pananampalataya ng Panginoong Hesukristo, hindi po iyon nagtatangi ng mga tao. Hindi nang didiscriminate po yon, lalo na po nung mga dukha. Kasi yung nang didiscriminate ng dukha, nagiging hukom yon na may masamang pag-iisip. Nakita na po natin ang isang dinadaanan ng demonyo para may alis tayo sa pananampalataya, pasamain ang ating isip. Mga kapatid, pag sumama ang isip mo, maaalis ka sa pananampalataya. Na sa pag-aaral natin ngayon, nakita natin papaanong sa pagsama ng isip mo, naiaalis ka sa pananampalataya. Kasi, kaya bumuti kasi ang isip mo, nilagyan ka ng Diyos ng kanyang utos na mabuti sa isip. Napasama niya ang isip mo ng demonyo. Ano ibig sabihin nun? Naialis niya yung utos sa isip mo Naialis niya yung salita ng Diyos sa puso mo, sa isip mo. Kaya mawawala ka sa pananampalataya. Nakita natin po yung point na yon, mga kapatid. Kung ano ang nawawala sa iyo, anong naiaalis sa iyo pag sumama ang isip mo. Naiaalis ang salita ng Diyos, naiaalis yung kanyang utos. Na yung utos ng Diyos gagawin mo buong pag-iisip. Anong pag-iisip? Malinis na pag-iisip. Eto uli ngayon yon, mga kapatid. Nakita natin, talagang trabaho ng demonyo, yung ating malinis, walang malay na pag-iisip na kay Kristo, ay kanyang pasamain. Pagka talaga pong pinag-uusapan nito, alam ko pare-pareho tayo ng pinupuntahan ng isip, panong nagpapasama ang demonyo ng isip Mga kapatid, alam natin yon, pero hindi mo basta madadakuan ng isip mo itong puntong ito na ang liwanag pala, kadugtong nitong sinasabi ng apostol na si Pablo. At may mga instructions din na binabanggit si Pablo tungkol dito sa puntong ito, na yung may pag-iisip ni Kristo, malinis na pag-iisip, mabuting pag-iisip, pag-iisip na hindi nagtatangi ng mga tao. 2:1-4 ng Santiago, nakita po natin yon, pag may pananampalataya ka ni Kristo, huwag kang magtatangi sa mga tao.
Bakit? Pag nagtangi ka ng mga tao, nagiging hukom ka na may masamang pag-iisip. Sabi ng Biblia, 2:4, ano po? Anong klaseng pag-iisip yung masamang pag-iisip? Hindi pag-iisip ni Kristo yon. Pag masama na ang pag-iisip mo, naialis na yung mabuti sa isip mo, naialis na po yung utos. Kaya isang bagay ito na kung minsan hindi mo mapapansin. Wala kang malay, nagiging napupunta ka dito, hindi mo alam, ginagamit ito ng demonyo para yung isip mo pasamain. At pag napasama ang isip mo, mawawala ka sa kaisipan ni Kristo, may aalis ka doon sa pananampalataya ni Kristo. Mawawala ka sa pananampalataya. Kaya yung sinasabi nyo nga po, Kuya, mag-iingat tayo ng trato pagkadukha, mga kapatid. Sinasabi din yun doon sa matandang tipan doon sa binasa po ni Kuya sa 15:7 ng Deuteronomio. Sabi ng Biblia, kung magkaroon sa iyo ng isang dukha, sa atin naman, alam naman natin, masdan yung pagkatawag sa inyo mga kapatid, di ba? Alam naman natin yon. Marami sa atin ng dukha kaysa dun sa mayaman dito ang sinasabi, kung magkaroon sa iyo ng isang dukha na isa sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong ng pintuang daan na sa lupaing ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni pagtitikuman ng iyong kamay ang iyong dukhang kapatid. Yon. Huwag mong papatigasin ang puso mo, huwag mong pagtitikuman ng kamay ang iyong dukhang kapatid. Bakit? Kundi iyong ang bubukhin ng iyong kamay sa kanya at iyong ang pauutangin siya ng sapat sa kanyang kailangan, sa kanyang kinakailangan. Pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso. Panggagalingan pala ito ng masamang pag-iisip sa puso. Pagka hindi mabuti ang trato mo doon sa dukha, pagka ang trato mo doon sa dukha, hindi ayon doon sa iniuutos ng Diyos. Pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso na yung sasabihin, ang 7 taon na taon ng pagpapatawad malapit na. Meron kasing ganun sa Israel May mga pribilehiyong tatanggapin yung dukha mula doon sa kanyang mga amo, doon sa mga mayayaman, doon sa lupain nila. Ng Diyos yon, utos niya. May pribilehiyong dapat matanggap yung dukha. Dapat sundin yon. Pag dumadating na yon, huwag magkaroon ng wika ng pag-ingatan mo, huwag kang magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso. Na sasabihin mo, 7 taon, taon ng pagpapatawad malapit na. At ang iyong matay, magmasama laban sa iyong dukhang kapatid at hindi mo siya bigyan. Masama pala yon, pagmamasamang mata na hindi mo ibigay yung karampatan doon sa kapatid mong dukha. Pagmamasamang isip yon sa puso. Bakit? Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso yung magdamdam pagka binibigyan mo siya. Kung halimbawa naman hindi mo naman ipinagkait, ibinigay mo naman. Kaya lang nung ibigay mo naman, napilitan ka lang, hindi rin sa puso mo. May masakit sa kalooban mo. Bigyan mo siya. Ang iyong puso wag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay, sapagkat hindi mawawala ng duka sa lupain kailanman. Kaya't aking iniutos sa iyo, utos ito, mabuti ito Pag nasa puso mo ito, panglinis ito ng puso. Pag nasa isip mo ito, pampabuti ng isip ito, utos ito Aking iniutos sa iyo, aking sinasabi, bubukhin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid sa nagkakailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Yun yung utos. Para mamantini mo yung malinis na pag-iisip, sumunod ka doon sa utos. Na anong utos? Bukhin mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na dukha at pagpapalain ka naman ng Panginoon. Kasi ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Siya ang kumikilala ng ginagawa mo na yun At ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanya uli. Kaya pagka nagpapakita ka ng awa doon sa dukha, nagpapautang ka sa Panginoon. Chance yun, mga kapatid. At mabuting gawa yun Yung tayo po ay maawa sa isang kapatid na dukha at babayaran ka uli ng Diyos doon sa ginawa mong mabuti po na iyon. Kaya
Si Pablo, binabanggit niya rin yon nung ibigay sa kanila yung kanang kamay ng paggawa doon sa Galacia, binibilin sa kanila ng mga kapwa niya apostol, alalahanin yung mga dukha. Ang sabi naman niya, ang mga bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawain. Kaya may mahalagang bagay tayong dapat makita sa pagtrato po natin sa mga dukha kung gusto natin pong mag-ingat ng pananampalataya at kung gusto nating mag-ingat ng mabuting pag-iisip o malinis na pag-iisip. Na pag napasama, maaalis ka sa pananampalataya. Kaya bahagi po ng pag-iingat ng pananampalataya, yung huwag tayong magtatangi sa mga dukha, mga kapatid. Huwag tayong magdi-discriminate. Bahagi ng pag-iingat yon ng malinis at walang malay na pag-iisip na kay Kristo. Dahil kay Kristo po, mahalaga yung mga dukha. Sa Diyos, mahalaga po ang mga dukha. Sa iglesia, ang maraming tinawag mga dukha, mga kapatid. Marami kang chance ngayon na makasunod ka sa utos ng Diyos doon sa mga dukha. Pero marami din naman na po pwedeng gamitin ang demonyo para isara ang puso mo, para pasamain ang isip mo, para mag-discriminate ka, maalis ka doon sa mabuting kaisipan o malinis na pag-iisip, mawala ka sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, i-observe natin yon. Dalawang bagay lagi. Marami ang mga dukha, so marami kang chance ngayon patunayan mo, mayroon kang pananampalataya ni Kristo. Huwag kang magtatangi. Gawin mo yung dapat nating gawin sa ating kapatid na dukha, lalo na kung kapwa naman na, dukha rin naman tayo. Ano po mga kapatid? Kasi tama yung sinasabi po ninyo, kuya, karanasan po natin yan. Saan ka mang lugar magpunta, diskriminasyon po talaga. Ticket lang sa eroplano. Di ba? Makakaharanas ka ng iba trato sa iyo eh. Iba trato dun sa iba. Talagang ganon. Sa bagay, binayaran naman kasi nila yon. Pero makikita mo po, yan ang isinasaksak ng demonyo sa tao. Diskriminasyon. Sa bihis, totoo yun eh. Sinasabi ni kuya na yun, marami nang nagkukwento ng karanasan na yun eh. Nagtatanong lang eh. Nung makita yung nagtatanong eh, di mo kaya yan, mahal yan. Hindi nga kilala kung nakita kasi sa bihis, iba itsura. May mga ganun pong pangyayari. Tanim ng demonyo yon para magpasama ng isip. Tandaan po natin itong puntong ito, mga kapatid, yung pagtatangi ng mga tao, paraan niya ng demonyo para pasamain ang ating isip. At pag napasama ang ating mga isip, mawawala tayo sa pananampalataya. At napakagandang punto ngayong naintindihan natin, kung mayroon tayong pananampalataya ni Kristo, hindi ka magtatangi ng mga tao, hindi ka mang didiscriminate, lalo na po ng mga dukha. Matututo tayong maawa sa dukha para buksan lagi ng Diyos sa atin ang kanyang biyaya at pagpapala. Pero pagka naman tayo nang discriminate ng dukha, mga kapatid, pinapapasok mo naman ang pangkokorap ng demonyo para pasamain ang isip mo, alisin ka sa pananampalataya, hindi mo maingatan ng pananampalataya, hindi mo maiingatan ng ikaliligtas mo. Kaya tama naman talaga ang atin pong direksyon na tinuturo sa atin palagi, alam naman natin yon mga kapatid. Kung anong itinuturo sa ating klase ng pagmamahalan sa kapatiran, pagpapahalaga sa mga kapatid nating mga dukha. Lahat ng mga itinatatag na yan, mga kapatid, bakit tayo nagpipilit magtayo ng charity centers, magtayo ng sarili nating ospital, bakit may mga mobile and dental clinic, bakit may medical mission, anong iniintindi natin dyan? Mga kapatid, bakit tayo may mga ganyang, may PWD day pa na dadating, may seniors day po tayo, bakit po natin yan ginagawa? Bilang pag-alinsunod po natin sa pananampalataya ni Kristo na mayroon ng kapatirang ito na huwag tayong magtatangi ng mga tao. Pahalagahan natin ang mga kapatid nating mga dukha sa ating pagsasama-sama at sa atin naman po mga kapatid ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa puntong ito na babantayan po natin ngayon sa ating mga sarili. Individually, alam mo yan kung nagtatangi ka ba o hindi. Sana
magawa natin yung sinasabi ng Biblia, yamang taglay natin ang pananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kung kapatid tayo, huwag tayong magtatangi sa mga tao. Yun po, Kuya. Salamat sa Diyos. Bilang panghuli, sabi ng Biblia, 2:5 ng Santiago, dinggin ninyo, mga kapatid, mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya wag po tayong magpabaya na pasukin tayo ng pagtatangi dahil masama, lalo na nga kapwa mo din naman dukha, pagkatapos ay tatangi mo pa, ikaw naman ay ganun din naman po, no? Hindi tayo dapat magkaroon ng ganong mga kaisipan kung hindi mataglay natin ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na tinuturuan tayo na huwag magtatangi sa mga tao at huwag magkaroon ng masasamang pag-iisip upang huwag tayong maialis sa pananampalataya at makapanatili tayo na gumagawa ng kalooban ng Panginoon at nakagagawa sa atin ang Diyos at nagagawa natin na maging kamanggagawa ng Diyos kung tayo ay nananatili sa pananampalataya. Samahan nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa tuwina mananatiling sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli po, Ama, mula sa busal ng aming pagkatao, pinasasalamatan ka po namin, Ama, sa karamihan po ng dakilang gawa na ipinamamalas mo po at ipinararanas sa aming mga magkakapatid na kami po ay pagsamasamahin mo ng mga dukhang mga magkakapatid, mga taong wala namang maipagmamalaki sa buhay na ito. Salamat po, nagkaroon ng pag-asa ang aming mga kaliitan upang meron kaming mga kaalakbay sa amin pong pagpapatuloy ng aming mga paglilingkod upang kami ay makapag-alalayan, magdamayan, mag-ibigan at magpahalagahan sa isa't isa. Salamat po sa dakilang katotohanan ng amin pong nauunawaan. Sana po, Ama, ito po ay aming malakaran, matupad namin sa bawat pagkakataon na ipinagkakaloob mo po sa amin. Manatili sa aming mga puso ang kapakumbabaan, ang pag-iibigang mga magkakapatid. Mapanatilihan po namin sa lahat ng araw na amin pong ilalagi sa sanlibutang ito. Alisin mo po sa amin, Ama, ang diwa ng pagmamataas, ng pagmamapuri, upang maging karapat-dapat po kami, Ama, sa pagkakatawag at pagkakahirang mo sa iyong mga lingkod. Ipatawad mo nawa ang mga pagkakataong nakikita mo na nagkukulang po kami at nagkakabisala. Huwag nawang magsawa ang iyong kalooban, Ama, na kami ay patawarin at pagpaumanhinan. Nagpatawad na rin po kami sa mga nagkulang sa amin.
Bahala ka na po sa aming lahat, Ama. Sa iyo namin inilalagak ang lahat ng kabalisahan ng aming mga puso. Bawat isa sa amin ay mayroong mga daing, mayroong mga pakikipagbaka, mayroong mga iniinda. Sa iyo po namin, Ama, ipinagkakatiwala. Ikaw po ang higit na nakakaalam ng makabubuti sa aming lahat. Mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, lalo na po para sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.